Sofia, uuwi ako ngayong gabi para sa hapunan. May sorpresa ako para sa'yo. Nanay, may magandang balita rin ako. Si Ethan at ako. Isang taon na, bahagyang nagbago ang vital signs ni Ma'am Victoria. Pero, naabisuhan mo na ba ang kanyang pamilya? Opo, sinabi ni Sir Ethan na pupunta siya kapag may oras siya. Tawagin ang head nurse. Ngayon din. Sige. Kahit anong gusto mo, babe. Anong gusto mong kainin? Ipapadeliver ko na lang. Ethan, hindi uuwi ang nanay mo ngayong gabi. Kumain ka ng sopas. Buong hapon ko itong ginawa. Iwan mo lang diyan. Tsaka, lumipat ka sa itaas na guest room bukas. Ano? Lilipat si Chloe dito. Siya ang kukuha ng master bedroom. Ethan, ako ang asawa mo. Kung lilipat siya rito, ano ang iisipin ng mga tao? Tao? Sino ba sa labas ang nakakaalam na asawa kita? Isang taon nang wala ang nanay mo. Akin na ang Ledesma Corporation ngayon. Pinayagan kitang manatili dito. Bilang pabor sa'yo, kung hindi mo ito pinapahalagahan, umalis ka na ngayon din. Ano ang maibibigay sa'yo ng nanay mong nasa koma? Oh, nakatayo ka pa riyan? Ano yung narinig ko? Sabaw? Nakakain ba yang sabaw mo? Itapon mo na. Huwag mong sayangin ang sangkap. Tama si Ethan. Mula ngayon, lilipat ka sa kuwarto ng katulong. Si Chloe ang makakakuha ng master bedroom. Nanay, yan ang kwarto namin. Sino ang tinatawag mong nanay? Nakaratay ang nanay mo. Makinig ka, Sofia Ledesma. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ka pa ay dahil ang anak ko ay hindi pa tapos gatasan ang Ledesma Corporation. Kapag nagsawa na ang anak ko. Nandito na si Chloe. Ethan, buksan mo ang pinto. Ethan, namiss kita. Oh, Chloe, nandito ka na. Pasok. Gutom ka? Ipapagawa ko sa kusina ng merienda para sa'yo. Oh, nandito pa siya? Bakit hindi pa umaalis si Ma'am Sofia? Ang villa na ito ay pag-aari na ng mga Valderrama. Chloe Zalameda, ikaw. Kung gising pa ang nanay mo, bibigyan kita ng respeto. Sayang. Ngayon, siya ay gulay na naghihintay mamatay. At ikaw, At isa kang aso sa ilalim ng aking paa. Ito ba si Ma'am Sofia Ledesma? Ang iyong ina, si Victoria Ledesma, ay nagpapakita ng senyales ng paggising. Mangyaring pumunta sa ospital ngayon. Pupunta ako agad. Tigil. Nagising ang nanay mo? Gising na ang nanay ko. Ethan, gising na ang nanay ko. Mauna ka na, susunod ako agad. Ethan, paano kung gising na yung matandang bruha? Paano kung siya? Relax. Gising siya, pero kagigising lang, at wala pa siyang lakas. Pupuntahan ko siya sa ospital. Isang walang magawang pasyente pa rin siya. Anong gagawin niya? Babaliktarin ang sitwasyon. Doktor, nanay ko, siya. Ma'am Victoria, gising nga ang nanay mo. Mahina pa rin siya, pero gising na gising siya. Pwede ko bang makita siya? Oo, pero sandali lang. Kailangan niyang magpahinga. Isa pa, ang unang tanong ng nanay mo ay, okay ba si Sofia? Nanay, Siya. Anong ginawa niya sa'yo? wala. Nanay, masaya lang ako nagising ka. Huwag kang matakot. Gising na ako. Nanay, gising ka na. Salamat Lord. Ethan, salamat sa pag-aalaga mo kay Sofia. Walang anuman. Nanay, mag-focus ka lang sa paggaling. Ako na ang bahala sa lahat sa trabaho at bahay. Sige, salamat. Sofia, umuwi ka na. Nandito na ang mga doktor. Ako. Sofia, umuwi ka at magpahinga. Bumalik ka bukas. Si,
nanay. Babalik ako agad bukas ng umaga. Ma'am Victoria, ngayong gising ka na. Dapat nating linawin ang ilang bagay. Si, Noong isang taon kang walang malay, kontrol ng Ledesma Corporation sa operasyon at pananalapi ay nailipat sa Valderrama Group. Lahat ito ay ginawa ng legal kasama ang ilan sa iyong mga shares na ngayon ay inilipat sa isang nominee. Sa madaling salita, wala ka nang natitira. itong buong nakaraang taon. Ito ba ang pagtrato mo kay Sofia? Higit akong naging mabait sa kanya. Siya lang ang may kasalanan sa pagkakaroon ng walang kwentang ina tulad mo. Mag-focus ka sa paggaling. Kapag pinalabas ka na, may silid pa nauhin ka sa bahay ko. Isipin mo na lang na iyan ang suporta sa iyong pagreretiro. Tandaan mo ang gabing ito. Tandaan mo ang bawat salita na sinabi mo. Kunin mo ang telepono ko at makipag-ugnayan ka sa isang tao para sa akin. Sino ang dapat kong kontakin? Isang matandang kaibigan. Nakaupo ka pa riyan? Anong oras na? Gusto ni Chloe ng almusal. Pumunta ka sa kusina at tumulong. Teka, nagising ang nanay mo kagabi. Nagising siya? Ano kung nagising? Anong magagawa ng isang may sakit? Binabalaan kita. Walang babaguhin ang paggising niya. Ang pamilyang ito ay laging sa mga Valderrama. At sinabi ni Ethan kagabi, kapag nakalabas na ang nanay mo, kung gusto mo siyang alagaan, dalhin mo rin siya rito. Pwede nating gamitin ang isang matandang babae para maglaba. Ikaw? Tita Teresa, nasaan ang aking bird's nest soup? Bakit wala pa? Darating na. Saglit lang, Chloe. Bakit ka nakatayo diyan? Kusina. Sabihin mo sa akin, huwag mong iwanan ang kahit isang bagay. Ma'am Victoria, sa loob ng 13 buwan na nasa coma kayo, 4 na bagay ang nangyari. Una, 3 araw pagkatapos ng inyong coma, ginamit ni Ethan ang kanyang kapangyarihan bilang asawa at inilipat ang mga pangunahing asset ng Ledesma Corporation ng paunti-unti sa Valderrama Group. Ito ay magaspang ngunit epektibo. Salamat sa isang tagaloob. Sino? Ang inyong administrative assistant, si Wayne Wenceslao, siya ay nandayuhan 3 buwan na ang nakakaraan. 10 milyong dolyar ang lumitaw sa kanyang account. Dapat ko ba siyang ipaaresto at ibalik? Huwag muna. Sige, magpatuloy ka. Pangalawa, ang pagtrato kay Ma'am Sofia sa bahay ng mga Valderrama. Nakuha ko ang security footage mula sa paligid ng estate ng mga Valderrama, mga pahayag mula sa kanilang staff, at mga public post sa social media. Sabihin mo, salita sa salita. Si Ma'am Sofia ay pinilit sa mga silid ng mga katulong. Kailangan niyang ihanda lahat ng 3 pagkain at linisin ang buong bahay. Ang ina ni Ethan, si Teresa Valderrama, ay paulit-ulit na pinahiya si Ma'am Sofia sa publiko. At ang kerida ni Ethan, si Chloe Zalameda, minsan, sa harap ng maraming tao, ay sinampal si Ma'am Sofia. Magpatuloy. Pangatlo, tungkol sa aksidente sa sasakyan, 2 linggo na ang nakakaraan. Nakuha ko ang forensic analysis ng mga labi ng sasakyan. Ang sistema ng preno ay nagpakita ng mga palatandaan ng pakikialam. In-encrypt at inimbak ko na ang forensic report. Ika-4. Ang Dragon Corp ay tumatakbo ng maayos. Sa ilalim ng planong ginawa mo bago ang iyong pagkawala ng malay, lahat ng mahahalagang desisyon ay hinahawakan ng Komite ng 5. Sila ay naghihintay sa iyong pagbabalik, Ma'am Victoria. Dapat ba tayong sumalakay ngayon? Kaya kong gawing mawala ang Valderrama Group sa loob ng 1 linggo. Hindi pa. Tingnan mo ako ngayon. Paano ko sila mapapabayad sa ganitong paraan? Kailangan ko munang gumaling. Asikasuhin mo ang 3 bagay para sa akin. Una, simula ngayon, mag-schedule ka ng 2 oras ng rehab araw-araw. Pangalawa, maglagay ka ng tao sa labas ng bahay ng Valderrama. Kung sasaktan muli si Sofia, ilabas mo siya agad. Pangatlo, hukayin mo ang lahat ng maruming deal na ginawa ni Ethan sa nakaraang 3 taon. Hindi isang bagay na magpapagastos lang sa kanya. Gusto ko ng isang bagay na magpapaluhod sa kanya at magmamakaawa sa akin ng awa. Naiintindihan. Lucas, sa 1 taon kong pagkawala ng malay, naisip mo bang sumuko? Ma'am Victoria, 15 taon na ang nakalipas. Noong hinila mo ako mula sa isang tambak ng basura, nagtanong ako sa sarili ko ng isang tanong. Anong tanong? Sa iyo ang buhay ko. Hindi iyon naging karapat-dapat isipin. 1 taon.
365 araw. Sofia, utang sa iyo si nanay. Gagawin ko sila. Tahiin muli ang lahat. Isang tahi sa bawat pagkakataon. Napakaganda, napakaganda. Chloe, bagay sa'yo ang kahit ano. 100 beses na mas maganda kaysa sa manhid na yan. Tita Teresa, limited edition ng mga ito. 3 pares lang ang meron sa lungsod ng Maritimo. Ipinakuha ni Ethan ang mga ito galing Hong Kong. Sandali, ikaw ang kausap ko. Dati kang tagapagmana ng Ledesma. Paano ka naging ganyan manamit? Yung damit mo, kahit ang katulong ko, ay hindi yan isusuot. Tama? Ang malas. Kung yan lang, magluluto na ako. Oh, marami pa. Gusto mo ba ang nightgown na ito? Paborito ni Ethan ang estilo nito. Sabi niya, kapag suot ko ito, mas sexy ito kaysa sa ibang babae. Alam mo ba, noong nagmadali ka sa ospital kagabi, si Ethan ay sumagot ng tawag sa kama ko. Wala siyang pakialam kung nagising ang nanay mo. Ngayon, magluto ka na. Sige. Gumawa ka ng piyesta ng mga sangkap para sa tanghalian. Bigla ko itong na-crave. Aabutin ng hindi bababa sa 4 na oras para maluto. Walang oras. Yan ang problema mo. Makinig ka. Sofia Ledesma. Pinapakain ka ng mga Valderrama at binibigyan ka ng bubong. Kaya gagawin mo ang sinasabi namin. Gusto ko ng piyesta ng mga sangkap at ihahain mo ito bago magtanghalian ngayon. Bingi ka? Umalis ka. Ang lakas ng loob mong sumagot. Walang kwenta. Ma'am Victoria, kagigising mo lang po. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Pinilit ko na ang sarili ko ngayon. Isa pang ikot. Ma'am Victoria, mas mabilis po ang paggaling ninyo kaysa inaasahan namin. Pero may limitasyon pa ang katawan nyo. Ayos lang ako. Kaya ko pang magpatuloy. Nasugatan ang kamay ni Sofia. Opo. Nasugatan siya ng isang piraso ng salamin habang naghiwa ng prutas. Sabi ng mga tauhan natin, si Ma'am Sofia ay nag-isa sa kusina na nag-ayos ng sugat. Walang tumulong sa kanya. Patuloy na bantayan. Pabilisin ang investigasyon. Opo. Dagdag ikot. Ang pamilya ni Ethan ay hindi makakawala dito. Lahat ngayong quarter, matapos kunin ng Valderrama Group ang kontrol, tumaas ng 12% ang kita. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nito na lahat ng ginawa ko ay ganap na tama. Susunod, nag-aanunsyo ako ng bagong resolusyon. Lahat ng ari-arian sa real estate sa ilalim ng Ledesma Corporation ay isasama sa Valderrama Group. Lahat ng paglilipat ng ari-arian at mga pagbabago sa tauhan ay ako ang hahawak. Narito ang resolusyon, pakilagdaan ito bilang formalidad. Salamat. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Sa ilalim ng artikulo na bingno ng mga alituntunin ng Ledesma Corporation, si Ma'am Victoria Ledesma bilang tagapagtatag at pangunahing shareholder ay may karapatan na iveto ang anumang hindi na aprobahang paglilipat ng ari-arian. Victoria? Kagigising lang niya mula sa koma. Ang kanyang desisyon ay walang legal na epekto. Kahapon, si Ma'am Victoria ay pumasa sa pagsusuri ng kakayahang pangkaisipan ng Notary Office ng Lungsod ng Maritimo. Narito ang kopya nito. Sa ilalim ng kanyang autorisasyon, binabawi niya ang lahat ng paglilipat na ginawa nang wala ang kanyang pirma sa nakaraang taon. Sir Ethan, bawat transaksyon na ginawa mo sa Ledesma Corporation sa panahong ito ay i-audit na ngayon. Kung may mga paglabag na matuklasan, ikaw ay haharap sa mga kaso para sa pandaraya sa komersyo. Ang pulong ngayong araw ay natapos na. Tungkol naman sa posisyon ni Sir Ethan bilang GM, si Ma'am Victoria Ledesma ay magmumungkahi na tanggalin siya sa pulong ng mga shareholder sa loob ng 3 araw. Maaari ka nang umalis. Ang kapal ng mukha niya. Ethan, anong nangyayari? Yung matandang bruhang si Victoria, nagpanggap na mahina sa loob ng 1 buong linggo. Nag-arte siya ng todo sa harap ko. Hindi siya mahina kahit na. Nagpadala lang siya ng 1 tao ngayon. 1 tao lang. 1 tao lang. Sa harap ng lahat ng shareholders, sinira lahat ng itinayo ko sa nakaraang taon. Tapos, ano ang gagawin natin ngayon, anak? Ano ang gagawin natin?
Akala niya kaya niya akong ibagsak. Minamaliit niya si Ethan Valderrama. Wayne, kausapin mo si Director Lee sa Tax Bureau. Sabihin mo sa kanya, may accounting issue ang Valderrama Group. Gusto kong pag-usapan ito sa kanya. Gusto niyang bawiin ito. Kaya gagawin kong marumi ang lahat ng pera ng Ledesma Corp. Tingnan natin kung sino ang mga has. Nanay, nagpadala ka ba ng tao sa Ledesma Corp ngayon? Si Lucas. Pero, hindi pa kakawala ni Ethan ito. May malakas siyang koneksyon. Sofia? Mula bata ka pa, sinabi ko na sa iyo, lahat ng bagay sa mundong ito ay may dalawang pagpipilian. Anong dalawang pagpipilian? Ang isa, kung matatakot ka sa kanya, lalamunin ka niya. Ang isa pa, kung mas walang awa ka sa kanya, siya ang magiging tulay mo. Noong nasa koma ako nitong nakaraang taon, labis kang nagdusa. Alam ko, mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot. Nandito si nanay. Nanay, sobrang na-miss kita. Akala ko hindi ka na magigising. Laban lang, Ethan Valderrama. Kung mas mabilis ka kumilos, mas matindi ang bagsak mo. Ethan, uminom ka ng tsaa. Huwag mong hayaang ma-stress ka sa matandang bruhang iyan. Sino ba yung Lucas Reyes na yan? 3 araw na akong nag-iimbestiga at wala akong nahanap. Utusan lang yan. Bakit ka natatakot sa kanya? Hindi mo gets, ang notaryo at pagsusuri na ginawa niya ay dumaan lahat sa opisyal na paraan. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Si Victoria ay nagsimulang magplano noong araw pagkatapos niyang magising. Simula pa lang, nagpapanggap na siya. Anak, tayo ba ang mauunang kumilos? Nasa ospital pa siya. Paano kung maaksidente siya? Hindi. Araw-araw nasa ospital si Lucas. Ang paggamit ng dahas ay magdudulot lang sa atin ng problema. Tumigil ka dyan. Sofia Ledesma, ang nanay mo ay nagpapakamatapang. Nagpadala pa siya ng mga tao para manggulo sa opisina. Sabihin mo, kung alam niya na ang mahal niyang anak na babae, ay naguhugas pa rin ng aking mga paa. Mauulit kaya ang pagkahimatay niya? Akala ng nanay mo, isang tao lang ang makakatakot sa akin. Sobrang minamaliit niya si Ethan Valderrama. Sabihin mo sa nanay mo, kung gusto niyang makuha muli ang Ledesma Corporation, sige, pwede siyang lumuhod at magmakaawa sa akin. Tama. Isang matandang bruha na kagagaling lang sa kamatayan. Talagang akala niya, importante siya. Pagsisisihan mo ito. Sinasabi mo bang pagsisisihan namin ito? Narinig mo ba yun? Sabi niya, pagsisisihan namin ito. Bumalik ka sa silid ng mga katulong, lumayas ka sa harapan ko. Kayo. Sir Ethan, ito ang plano ng paglipat ng ari-arian na hiniling mo. Sa ilalim ng istrukturang ito, ang mga pangunahing ari-arian ng Ledesma Corporation ay ililipat sa 3 yugto, sa 3 offshore na kumpanyang kontrolado mo. Malalaman ba ni Victoria? Eh ano kung malaman niya? Ginawa ang lahat habang nasa koma siya. Ang proseso ay walang butas. Kahit mag-imbestiga siya, aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan. Sa oras na iyon, wala na ang mga ari-arian. Sige, gawin mo. Sir Ethan, isa pa. Sige. Kamakailan, may headhunter na nagsimulang lumapit sa ilang nangungunang inhinyero ng Ledesma Corporation. Sinuri ko ang background ng firm na iyon. Ito ay subsidiary ng Dragon Corp. Dragon Corp, yung nasa top 5 sa buong mundo. Na hindi kailanman nakikipagnegosyo sa mga kumpanya ng lungsod ng maritimo. Yung Dragon Corp na iyon? Oo, pero nakipag-ugnayan pa lang sila sa ngayon. Pero ang Dragon Corp di kailanman nang aagaw ng taong walang halaga. Sir Ethan, bago na koma si Victoria, may connection ba siya sa Dragon Corp? Imposible. Iba ang antas ng Dragon Corp. Ang Ledesma Corporation ay maaaring higante sa lungsod ng maritimo, ngunit sa tabi ng Dragon Corp, ito ay hindi man lang langgam. Kung kilala ni Victoria ang sinuman sa Dragon Corp bago ang aksidente, bakit siya nagtrabaho ng husto? Sa ganoong kaso, ipagpapatuloy ko ang plano. Sir Ethan, iminumungkahi ko na alisin mo si Lucas Reyes sa lalong madaling panahon. Kinakabahan ako sa kanya. Dragon Corp, paano nangyari iyon? Sylvia Santos, legal director ni Ethan. 3 taon, tinulungan niya si Ethan na gumawa ng hindi bababa sa 6 kahina-hinalang asset transfer. Ang pagtamper sa preno bago ang aksidente ko, 90% sure akong siya ang nag-ayos noon. Wala namang madali. Isa-isa nating haharapin. Kumusta si Sofia ngayon? Bumibisita pa rin sa iyo si Ma'am Sofia araw-araw.
tapos uuwi siya para magluto at maglinis. Pero, ang nanay ni Ethan binigyan si Ma'am Sofia ng mas maraming trabaho ngayon. Pinag-handwash niya ang lahat ng kurtina sa mansyon. Sige, sabihin kay Ma'am Quinn na bilisan. Nagtanong si Ma'am Quinn kung gaano kalakas ang unang atake. Magsimula sa kanyang mga peripheral holdings, lahat. Parang dahong ito ang mga tao. Akala nila kabilang sila sa sanga. Pero sa totoo lang, mas malayo lang sila ng kaunti mula sa lupa. Kapag umihip ang hangin, wala na sila. Direktor Mendoza, inaasahan ko ito sa iyo. Sir Ethan, hindi naman sa ayaw kong tumulong. Ang Ledesma Corporation ay isang malaking nagbabayad ng buwis sa lungsod ng Maritimo. Ang pag-audit ng mga libro nito, but, ay may kailangang dahilan. Narito ang dahilan mo. Ano ito? Noong nasa coma si Victoria Ledesma, naglabas ang Ledesma Corporation ng 12 malalaking bayad. Sapat na bang dahilan iyon? Ang mga account na ito ay hinawakan ng mga tauhan mo. Direktor Mendoza, opisyal ka ng buwis, hindi detective. Kung saan napunta ang perang iyon ay wala sa iyong pakialam. Ang kailangan mo lang malaman ay, pagkatapos magising si Victoria Ledesma, hindi tugma ang mga libro. Pinaghihinalaan siya ng malawakang pag-iwas sa buwis at paglipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Bilang pansamantalang General Manager ng Ledesma Corporation, nagsasampa ako ng formal na reklamo. Sapat na bang dahilan iyon? Bukas, isang audit team ng buwis ang papasok sa Ledesma Corporation. Hindi pa tapos maglaba? Kaawa-awa. Oo nga. Alam mo bang, na sobrang busy ang nanay mo bukas? Wala namang malaki. Ang mga autoridad sa buwis ay nag-audit ng Ledesma Corporation. Inireport siya ng asawa mong si Ethan. Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko, inireport ni Ethan ang nanay mo dahil sa pag-iwas sa buwis at pagtatago ng ari-arian. Sa unang oras bukas, mag-freeze ang mga account ng Ledesma Corporation. Hindi ba sinabi mong nagising ang nanay mo? Hindi ba akala mo na may kakampi ka na? Pagkatapos bukas, magiging financial criminal ang nanay mo. Kahit magmakaawa ka pa sa akin, hindi kita papayagang manatili sa pamilya Valderrama. Hindi financial criminal ang nanay ko. Kung siya man o hindi ikaw ang magdesisyon. Nasa mga autoridad sa buwis iyan. Oo nga. Tandaan mong gumising ng maaga bukas. Gusto ni Tita Teresa ang crab roe buns na gawa mo. Opo, kinontak ni Ethan si pangalawang direktor ng buwis na si George Mendoza. Bukas ng 9 a.m., papasok ang audit team sa Ledesma Corporation. Ina-audit ako gamit ang sarili kong mga libro. Matalino. Dapat ko ba silang pigilan? Tungkol naman sa leverage kay Mendoza, mayroon akong 3 file. Hindi. Hayaan mo silang i-audit tayo. Kung mas malakas, mas maganda. Pinakamaganda kung marinig ito ng buong lungsod ng Maritimo. Akala ni Ethan hinuhukay niya ako ng hukay. Pero sa totoo lang, hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Ibig mong sabihin, Kapag ang audit team ay pumasok sa Ledesma Corporation, ibigay ang tunay kong mga libro sa punong accountant ng Dragon Corp. Ipaprepare mo sa kanila ang comparison report. Tandaan mo, para sa 12 transaksyong hinawakan ni Ethan, ang huling destinasyon ng bawat isa ay dapat malinaw na naidokumento. Gawin itong sapat na detalyado para hindi na maglakas loob si Mendoza na maghukay pa. naunawaan. Isa pa, walang ospital bukas. Ma'am Victoria, ang rehab ninyo. Pupunta ako sa Ledesma Corporation bukas. Gusto nilang makita akong mahina, kaya papayagan ko sila. Pagkatapos nilang makita, malalaman nila kung paano ang isang mahinang tao ay kayang lamunin ang buong chessboard. Sa wakas, nagsisimula na. Dibisyon ng pag-audit ng kawanihan ng buwis,
Kasunod ng isang nilagdaang reklamo, ina-audit namin ang Ledesma Corporation. Narito ang aking ID. Direktor Mendoza, salamat sa pagdating. Bilang pansamantalang GM ng Ledesma Corp, ganap akong makikipagtulungan sa investigasyon. Kung ang mga libro ng Ledesma Corp ay magpapakita ng anumang problema, hindi namin ito babaliwalain. Galing mo, Sir Ethan. Inuuna ang katarungan kaysa pamilya. Eksakto. Tingnan ninyo ang ginawa ni Victoria sa Ledesma Corp. Sinasagip ni Sir Ethan ang Ledesma Corp. I-lockdown ang accounting, lahat ng libro, mga voucher, at digital records selyuhan. At kumpiskahin lahat. Kunin ang mga talaan ng Q3 at Q4 noong nakaraang taon. Tutukan ang 12 na overseas transfers. Kapag nahanap ninyo ang mga ito, preserbahan ang ebidensya agad. At kapag nahanap natin ang mga ito, edi matatapos na natin ito. Galing sa itaas ang utos. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Nanay, bakit nandito ka? Hindi ka pa gumagaling. Huwag mo na itong alalahanin. Direktor Mendoza, Ma'am Victoria, nakatanggap kami ng tip at kailangan naming magsagawa ng regular na pag-audit ng mga libro ng Ledesma Corporation. Mangyaring makipagtulungan. opo. Sabi ninyo gusto ninyong suriin ng Ledesma Corporation ikatlong quarter mga overseas transfer noong nakaraang taon? Tama? 12 transfer. Bawat isa ay nasa pagitan ng 30 hanggang 50 milyong piso. Ipinadala sa mga tatanggap sa Cayman Islands, Virgin Islands at Switzerland. Ang mga rehistradong may-ari ng mga account na iyon ay ang mga personal na katulong ni Sir Ethan at ang panghuling benepisyaryo ay si Sir Ethan mismo. Kasinungalingan iyan. Victoria Ledesma, may ebidensya ka ba? Lucas, Sa pagitan ng Agosto 3 at Disyembre 19, noong nakaraang taon, ginamit ni Sir Ethan ang kanyang autoridad bilang pansamantalang General Manager upang ilipat ang kabuuang 430 milyong piso mula sa Ledesma Corporation sa 12 pagbabayad sa 12 overseas shell company. Ang mga talaan ng pagpaparehistro ng mga tatanggap, mga IP address, lagda at pagsusuri ng sulat kamay lahat ay tumutukoy kay Sir Ethan mismo. Direktor Mendoza, ito ay gawa-gawa. Gagawin ni Victoria ang lahat upang mabawi ang kumpanya. Sir Ethan, kung ang ebidensyang ito ay totoo, kung gayon ang pinaghihinalaang naglipat ng mga ari-arian, ay hindi si Ma'am Victoria, ikaw iyon. Direktor Mendoza, hindi ba tayo nagkasundo kagabi? Sir Ethan, bantayan mo ang iyong sasabihin. Anong ibig mong sabihin, kasunduan? Ako ay isang opisyal ng federal na buwis. Sinusunod ko ang ebidensya. Ito ang nagtatapos sa inspeksyon ngayong araw. Ilipat ang buong investigasyon sa mga account na hinawakan ni Sir Ethan. Selyuhan ang lahat ng kasalukuyang talaan mula sa Ledesma Corporation sa ngayon. Hintayin ang karagdagang abiso. tama ka. Wala akong patunay. Ang impormasyong ito ay ang natagpuan ko 3 araw ang nakalipas. Ang perang iyon ay talagang inilipat mo. Tinulungan lang kita na mahanap ito. Salamat sa pagpapaalala sa akin na imbestigahan ang mga account na iyon. Ma'am Victoria, ayos po ba kayo? Medyo masakit. Hindi po dapat kayo nagpunta ng personal. Kailangan ni George ng oras para malaman ang mga account na iyon. Sapat na para sa atin. Iba to. Hindi ako pumunta para kay George. Narito ako para ipakita sa mga lumang tauhan ng Ledesma Corp na ako, Victoria Ledesma, kahit nasa wheelchair, ay kayang durugin si Ethan Valderrama sa isang hampas. Kapag nawala ng tiwala ang mga tao, mahirap silang pamunuan. Narito ako para mabawi sila. Breaking news ngayong araw. Ang General Manager ng Ledesma Corporation, Ethan Valderrama, ay sinasabing naglustay ng 430 milyong piso. Ang Bureau ng Buwis ay nagbukas ng isang formal na investigasyon. Simula nang magkasakit, ang nagtatag ng Ledesma Corporation na si Victoria Ledesma ay gumawa ng kanyang unang pampublikong pagpapakita. Dumalo siya naka-wheelchair. Maaga ka pala rito. Bakit hindi ka na magpahinga? Akala ko, baka hindi mo gusto ang pagkain sa ospital. Kaya nagluto ako ng sarili kong sabaw ng manok. Pinakuluan ko ito ng 3 oras. Sofia, araw-araw ka bang nagluluto sa Valderrama? Wala yun. Ilang gawaing bahay lang. Gawaing bahay? Anong klaseng gawaing bahay ang nag-iwan ng kamay mong ganito? Sabihin mo, Gumigising ako ng alas 5 para magluto ng almusal. Kailangan ihain ng alas 6, laban ng alas 7.
Linis ng sala ng alas 8. Bili ng grocery ng alas 10. Luto ng tanghalian ng alas 11. Pagkatapos, nililinis ko ang buong villa. Sa gabi, nagluluto ako ng hapunan, huhugasan ang pinggan, at lilinisin ang kusina. Kung gusto nila ng merienda sa gabi, nagluluto ulit ako. Kapag bad mood si Teresa, sinasadya niyang itapon ang pagkain. At pinapagawa ako ulit mula sa simula. Bawat linggo, pinapalitan ni Chloe lahat ng kanyang kumot at sapin. Kailangan kong labhan iyon ng kamay. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ako ng lagnat na 102 degrees. Pinatapos pa rin nila ako sa hapunan bago ako pinayagang pumunta sa kwarto ko. Nanay, hindi ako takot sa mahirap na trabaho. Ang kinakatakutan ko, ayokong itapon nila ako at hindi na kita makikita. Natatakot ako na magigising ka. Hindi mo ako makita at magpanik. Hindi ka na kailangang matakot. Gising na si nanay. Tandaan mo ito. Simula ngayon, hindi ka na magpapaapi sa sinuman. Sisiguraduhin kong mapapanood mo ang bawat isa na nang-api sa iyo mamalimos sa kanilang mga tuhod, isa-isa. Lumalala ang alitan sa Ledesma Corporation. Ang dating kinikilalang batang negosyante, si Ethan Valderrama, ay inakusahan ngayong araw ng malawakang paglustay. Sadyang ginawa niya iyon. Sadyang pumunta siya sa Ledesma Corp ngayong araw. Ethan, huminahon ka. Huminahon? Sinasabi mo sa akin na huminahon? Ang babaeng iyon, sa harap ng lahat, nyurakan ako sa lupa. Si George Mendoza, ang matandang buwisit, ay lumipat ng panig ng mas mabilis kaysa kanino man. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Hindi natin makuha ang pera ng Ledesma Corp at ang Valderrama Group ay iniimbestigahan. Ano yun? Sir Ethan, may problema tayo. Ang mga offshore company na pribado mong kontrolado, nakatanggap ng liham ngayong hapon mula sa Interpol, humihingi ng tulong sa investigasyon. Pinaghihinalaan sila ng money laundering. Gayun din, ang orihinal na bank records para sa 12 na transfer ay kinuha. Pinaghihinalaan ko na ang mga tao ni Lucas ang gumawa nito. Ano ang kaya mong pigilan? Sir Ethan, sa totoo lang, kung sino man ang nasa likod nito ay mas makapangyarihan kaysa inaasahan ko kung patuloy silang mag-iimbestiga. Kung gayon, huwag mong hayaang magpatuloy sila. Lucas. Ang alipores na si Lucas. Kung wala siya, si Victoria Ledesma ay magiging walang silbing invalid na nakahiga sa kama, hindi makakakuha ng anumang ebidensya. Sigurado ka ba? Ako'y sigurado. Simula bukas, walang manggugulo kay Sofia muli. Huwag mong hayaang maghinala siya ng kahit ano. Victoria Ledesma, gusto mo bang maglaro? Lalaro ako hanggang sa huli. Sino ang unang mamamatay? Ma'am Victoria, kumilos na sila. Nagpadala sila ng 2 thugs. Nasaktan ka ba? Hindi. Huwag mo nang i-report ang mga ganitong bagay. Asikasuhin mo na lang. Ingatan ang ebidensya. Kopyahin ang call log mula sa teleponong iyon at ipadala kay Sylvia. Ipaalam sa kanya ang meron tayo. Oo, isa pa. Ang cash reserves ni Ethan ay halos ubos na. Nangungutang siya sa mga loan sharks kahit saan. Hayaan mo siyang umutang hanggat kaya niya. Bumalik na ako. Sinuri ko ang hiniling mo. Nahanap ko. Nakikipagkita si Ethan sa isang lalaking si Boss Kane, ang pinakamalaking tagapagpahiram sa lungsod ng Maritimo. Grabe ang interes niya. Isinanglana ni Ethan ang kalahati ng equity ng Valderrama Group sa kanya. Ano ang background ni Boss Kane? Boss Kane, Kane Sterling, 53 anyos siya. Pinapatakbo niya ang iligal na pautang sa lungsod ng Maritimo at mahigit 20 taon na niya itong ginagawa. Marami na siyang kasong pangongolekta, pero wala pang nangahas na magsumbong sa kanya. Kung ang asawa ng boss mo ay may utang sa kanya, mas naging kawili-wili ang sitwasyon. Walang pakialam si Boss Kane kung gaano kayaman o makapangyarihan. Ma'am Quinn, kailangan kong gawin mo ang isang bagay. Sa ngalan ng Dragon Corp, bigyan mo ng tip si Boss Kane. Ang tunay na assets ng Valderrama Group ay na-freeze na ng Ledesma Corporation. Collateral niya ang mga shares na iyon. Maaaring wala silang halaga. Gusto mong maningil agad si Boss Kane. Hindi ako. Si Ethan mismo.
ang may utang na iyon. Paalala lang ito, hindi dapat tanggapin ni Boss Kane ang isang talong deal. Naglingkod ka kay Ma'am Victoria sa loob ng 15 taon. Marami kang natutunan mula sa kanya. Hindi pa sapat. Ang unang itinuro sa akin ni Ma'am Victoria ay, huwag mong patayin ang iyong mga kaaway mismo. At pag-awayin mo sila. Sir Ethan, ang 30 milyong inutang mo ay dapat bayaran sa katapusan ng buwang ito. Mababayaran mo ba? Huwag kang mag-alala, Boss Kane. Alam mo kung magkano ang halaga ng Valderrama Group. Ang 30 milyon ay barya lang. May bayad sa proyekto na darating sa susunod na buwan. Babayaran ko ang punong halaga at interes noon. Sir Ethan, ipina-appraise ko ang mga shares ng Valderrama Group na isinangla mo sa akin. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga ito sa merkado ngayon? Ang Valderrama Group ay may utang sa mga bangko na mas malaki pa sa halaga ng iyong mga shares. Anong silbi ng shares na iyon sa akin? Babayaran ko ba ang utang mo gamit ang mga iyon? Boss Kane, misunderstanding lang ito. Si Victoria Ledesma, binishort ng babaeng iyon ang kumpanya ko. Kapag naayos ko na siya. Sir Ethan, nagpapatakbo ka ng lehitimong negosyo. Private lender ako. Wala akong pakialam kung i-short mo siya. Ang mahalaga lang sa akin ay, mabawi ko ang 30 milyon ko sa katapusan ng buwan. Sasabihin ko sa iyo. Bibigyan kita ng 2 linggo pa. Hanggang 15 ng susunod na buwan. Kung hindi mo pa rin mababayaran sa oras na iyon, alam mo ang rules. Sir Ethan, ingat. Victoria Ledesma. Nagkulong ka dito sa loob ng 2 araw. Ang mga tauhan ni Boss Kane ay patuloy na tumatawag para maningil. Meron ka bang plano? Plano? Siyempre. Sa ngayon, ang access ni Victoria ay pangunahin sa mga assets ng Ledesma Corporation. Pero 30% ng kanyang founding shares ay naka-freeze pa rin habang siya ay nasa coma. Automatikong ni-freeze ng korte ang mga ito upang protektahan ang mga assets ng kumpanya. Alam ko. Pero sandali na lang. Kapag napatunayan na siya ay legal na may kakayahan muli, ang mga shares na iyon ay maa-unfreeze. Paano kung ang mga shares na iyon ay mailipat bago pa maalis ang freeze? Baliw ka ba? Illegal iyon. Illegal? Habang si Victoria ay nasa coma, pinamahalaan ko ang kanyang mga assets. Paano naging illegal iyon? Ako ang kanyang manugang. Pinatakbo ko ang kumpanya gamit ang kanyang pahintulot. Ito ay ganap na lehitimo. Hindi kanya pinahintulutan. Pepeke ka ng pahintulot. Iyan ay isang tiket, diretsyo, sa kulungan. May mas magandang ideya ka ba? Darating ang mga tauhan ni Boss Kane sa susunod na buwan. Kung hindi ako makapagbayad kahit piso, mas malala pa sa kulungan ang haharapin ko. Gusto akong patayin ni Victoria. Sadyang sinabi niya kay Boss Kane na ang Valderrama Group ay isang empty shell. Pagkatapos, ipinakuha niya na putulin ang lahat ng aking bank loans para lang mapanood na ako'y patayin ni Boss Kane sa pamamagitan ng hack. Ito ang huli naming paraan. Ililipat namin ang mga founding shares ni Victoria. Pagkatapos, tatakas tayo sa bansa. Kapag nakalabas na tayo ng lungsod ng Maritimo, kahit gaano siya kalakas, hindi niya ako mahuhuli. Ano ang kailangan mong gawin ko? Maghanap ka ng tao sa opisina ng notaryo. Isang tao na mapagkakatiwalaan natin. Bilisan mo. Sir Ethan, kung mabigo ito, hindi ako sasama sa iyo sa impyerno. Ma'am Victoria, ang inyong determinasyon ay talagang kahanga-hanga. Sa ganitong bilis, sa loob ng 2 linggo, lalabas na po kayo sa wheelchair na iyan. Kumikilos na po si Ethan. Pepirmahan niya ng peke ang inyong autorisasyon para mailipat ang mga frozen na bahagi ng tagapagtatag na nasa pangalan ninyo. Ang kontak sa tanggapan ng notaryo, nakilala mo ba siya? Opo, siya ang pangalawang direktor ng tanggapan ng notaryo sa Silangang Distrito. Mark ang pangalan niya. Kilala na niya si Sylvia sa loob ng maraming taon. Binabantayan ko na siya. Huwag mo muna siyang paalalahanan. Hayaan mong pirmahan niya ang autorisasyon. Hayaan mong ilipat niya ang pera. Kapag akala niya ligtas na siya, ibigay ang ebidensya sa pulis at hulihin siya sa akto. Pero ang 30% na bahagi, kapag nailipat na, matagal bago mabawi. Ano kung hindi natin mabawi?
ang 30% na bahagi sa Ledesma Corporation ay magiging ang aking pamamaalam na regalo kay Ethan. Alam mo kung ano ang pinakamahalaga sa mundong ito? Hindi ang stock, hindi pera, isang magandang kwento. Magandang kwento? Alam ng lahat sa lungsod ng Maritimo na sa akin ang Ledesma Corporation. Peke ni Ethan ang aking lagda at ninakaw ang mga bahagi nito. Kapag lumabas na ang kwentong iyan, sino ang gagawa ng negosyo sa Valderrama Group? Sino ang maglalakas loob na ipagtanggol ang Valderrama Group? Sa oras na iyon, ang kanyang mga bahagi ay magiging walang kwentang papel, walang bibili ng mga ito. Maiiwan siyang hawak-hawak ang papel na iyan, naghihintay na mamatay. Mas masaya iyon kaysa ipadala siya diretso sa bilangguan. Naiintindihan ko po. Ayusin ko na po agad. Sino? Sofia, alam kong pinaghirapan mo ang trabaho, kaya nagluto ako ng sabaw ng tadyang ng baboy para lumakas ka. Sige, kainin mo na, mainit pa. Para sa'yo lang ito. 3 taon ka nang nasa pamilya Valderrama. Ito ang unang beses na nagluto ka ng sabaw para sa akin. Anong nangyayari? Sofia, mali ako dati. Nabulag ako. Masyado kong pinabuti si Chloe at hindi patas sa'yo. Pero tingnan mo, natauhan na ako. Ikaw ang asawa ni Ethan. Ngayong gising na ang nanay mo. Tingnan mo, ayos naman siya. Pwede mo bang kausapin siya at hilingin na iwanan si Ethan? Pamilya naman tayong lahat. Bakit mag-aaway? Tita Teresa? Minsan ay may sinabi ka na tatandaan ko magpakailanman. Sinabi mo, kung magising ang nanay ko, sisikat ang araw sa kanluran. Nangyari na. Ngayon, natatakot ka. Ikaw, Huwag mong subukan ang swerte mo. Akala mo ba talagang makapangyarihan ang nanay mo? Maaga o huli, dudurugin siya ni Ethan. nanay, kailangan mong manalo. Isang taon na. Itong silid. Nandito pa rin. Gaya ng inutos ninyo, ang ari-arian ay napanatili at walang Valderrama ang nakatapak sa loob. Record ang krimen ni Boss Kane. Hindi ito record ng krimen. Ito ay isang nawawalang file ng kaso. Ito ay talaan ng mga suhol ni George Mendoza sa nakaraang 10 taon. Akala niya ay nabura na niya lahat ng bakas ng mga ito, pero hindi niya mabura ang mga tala ng mga tumanggap. Ang mga dokumento ng rehistrasyon ng Dragon Corp at ang dokumentong nilagdaan ko na nagtatalaga ng chairman nito, 20 taon na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas, inabot ako ng 3 buwan para makuha ang supply chain ng chip sa Timog Silangang Asya. Kakabuntis ko lang kay Sofia, nang hina ako dahil sa morning sickness. Nanginig ang kamay ko habang pinipirmahan ang kasunduan. Pagkatapos, nagkaroon ako ng matinding pagdurugo sa panganganak at muntik nang mamatay sa operating table. Ang ama ni Ethan ay isa sa aking mga supplier noong panahong iyon. Malaki ang naitulong niya sa akin, kaya noong hiningi ng kanyang anak ang kamay ni Sofia, hindi ako tumutol. Utang ko sa mga Valderrama ang aking buhay, pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko silang abusuhin ang aking anak. Ma'am Victoria, kapag naibigay na natin ang ebidensyang ito, sina Ethan, Director Mendoza, Boss Kane, at Sylvia ay lahat babagsak. Kailan tayo kikilos? Hindi pa. Hindi pa ginawa ni Ethan ang kanyang huling hakbang. Akala niya may hawak pa siyang alas. Hihintayin ko hanggang sa ilabas niya ang huling alas na iyon at iiwan siyang wala talaga. Isa pa, ipadala ang unang pahina ng mga tala ng suhol ni Mendoza nang hindi nagpapakilala sa komisyon sa disiplina ng lungsod. Unang pahina lamang, wala nang iba, guluhin natin ang kanyang mundo. Tama, gusto niyang tulungan si Ethan na imbestigahan ang mga libro ko, di ba? Tingnan natin kung gusto niyang maimbestigahan. Anong ibig mong sabihin? Tumigil na siya sa pagsagot. Maayos naman si Director Mendoza noong mga nakaraang araw. Tinawag ng komisyon sa disiplina ng lungsod si George Mendoza kahapon. Isang panayam lang naman, pero natakot si George kaya ibinalik niya lahat ng suhol na kinuha niya. Ngayon, hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Ang komisyon, paano sila nasangkot? Ano pa? Hindi ko alam, pero may malinaw na nag-report sa kanya. Sir Ethan, kailangan mong maghanda para sa pinakamasama. Nawala na ang ating koneksyon kay George. Nawala na. Kung bumagsak siya, ano ang mangyayari sa mga lumang talaan natin? Maaari bang mahukay ang mga iyon? Inaasikaso ko na, pero kailangan ko ng oras. Sir Ethan, iminumungkahi kong magtago ka muna sa ibang lugar. Umalis ka sa lungsod ng Maritimo. Ito ay lampas na sa ating kontrol.
Hindi. Hindi ako pwedeng umalis. Kung aalis ako ngayon, hindi na ako makakabalik kailanman. Hindi. Mayroon pa akong isang barahan na maaaring gamitin. Kung makukuha ko ang mga bahagi ng Ledesma Corporation, may pagkakataon pa akong maibalik ang sitwasyon. Sir Ethan, tungkol sa inyong panukala, napag-isipan ko na masyadong mapanganib. Mataas ang panganib. Mataas ang gantimpala. $500,000. Isa pang $500,000 kapag tapos na. Pero, buhay pa si Ma'am Victoria. Paano kung magsimula siyang mag-imbestiga? Hindi kanya matutunton. Ang notarized na autorisasyon ay hindi ginawang publiko. Kapag kumpleto na ang paglipat ng bahagi, ililipat ko agad ang lahat ng pera sa ibang bansa. Sa oras na malaman niya, huli na ang lahat. Sige, bukas ng umaga. Ma'am Victoria, kumagat siya. Tanggapan ng notaryo sa Silangang Distrito, bukas ng umaga. Mabuti, kikilos tayo bukas. Sa opisina ng notaryo, dumating si Pangalawang Direktor Mark pagkalipas lamang ng 7:15 kaninang umaga, halos 2 oras ng mas maaga kaysa karaniwan. Nasa posisyon na ang mga pulis. Nakaistasyon ang mga pulis na nakasibilyan sa paligid ng opisina ng notaryo. Sa sandaling pumasok si Ethan, magkakaroon tayo ng mga saksi at matibay na ebidensya. Na-verify mo ba ang autorisasyon? Oh, pineke ni Ethan ang isang autorisasyon na naglilipat ng iyong 30% bahagi sa Ledesma Corporation sa kanyang sarili. Kung magkakabisa ito, siya ay magiging pinakamalaking shareholder ng Ledesma Corporation. Pinakamalaki? Hayaan mo siyang masiyahan ng ilang minuto. Tara na. 7:45 na. Walang pumapasok ng ganito kaaga. Dali. Suriin muli ang lagda sa autorisasyong ito. Tugma na eksakto. Pinag-aralan ko ang mga sample ng lagda ni Victoria nang hindi mabilang na beses, bawat stroke, ang presyon, kung paano niya inuugnay ang mga letra. Perpekto ang lahat. Tatakan mo na? Tigil, ibaba ang opisyal na selyo. Ano ang ginagawa mo? Lehitimong negosyo ito. Lehitimo? Sa 7:45 ng umaga. Pumuslit ka rito para inotaryo ito? Oo, talagang lehitimo. Anong ebidensya ang mayroon ka? Wala akong ginawa. Sir Ethan, pinaghihinalaan kang nagpeke ng mga business records at nagnakaw ng malaking halaga ng pera. Ito ang warrant of arrest. Makipagtulungan po kayo sa investigasyon. How? Kakasabi mo lang na wala kang ginagawa. Nasuri ko na ang liham ng autorisasyon na ito. Ang pirma ay mukhang katulad ng sa akin. Pero may isang detalye kang hindi napansin. Hindi ako nag-sign ng kontrata. Gamit itim na panulat. Asul lang gamit ko. Iisang panulat ang gamit ko sa loob ng 20 taon. Custom-made ito na may kakaibang tinta. Ang peke mong pirma ay ginawa gamit ang panulat na 50 sentimo, itim na gel pen. Hindi ka man lang gumastos sa tinta, pero gusto mong nakawin ang kumpanya ko? Dalhin siya. Victoria, mabulok ka sa impyerno. Akala mo panalo ka? Hindi pa ako natalo. Meron pa akong. Boss Kane? Yang utang mong sa loan shark dapat kahapon na. Kaninang umaga, ang mga tauhan ni Boss Kane ay nasa labas na ng Valderrama Villa, naghihintay. Tama. Miyerkules ngayon. Ang nanay mo at si Chloe ay nasa bahay pa. Kapag hindi ka mahanap ng mga tauhan ni Boss Kane, sila ang hahabulin. Pumunta sa Valderrama Villa? Gusto kong makitang mangyari ito. Naka-off ang phone ng ong iyon. Guluhin ang lugar. Nagtatrabaho ka kay Boss Kane? Sino ka? Ito si Ma'am Victoria, mula sa Dragon Corp. Kilala siya ni Boss Kane. Magkano ang utang ni Ethan Valderrama sa iyo? 30 milyong piso ang principal, kasama ang interes. 45 milyong piso. Bayaran mo siya. 45 milyong piso. Hanggang sa huling sentimo. Binayaran ko na ang utang ni Ethan Valderrama. Mula ngayon, ang mga tauhan mo ay bawal lumapit sa villa na ito. Bakit? Hindi ba siya kaaway mo? Dahil ako lang ang pwedeng maningil ng utang niya. Sabihin mo kay Boss Kane, simula ngayon, ang mga patakaran sa lungsod ng Maritimo ay itinakda ng Dragon Corp. Huwag ka munang umalis. Oras na para ayusin natin ang ating alitan. Noong isang taon,
Nakatayo ang anak ko sa sala na ito. Pinanood ninyo siya ng ganito. Ngayon, turno mo na. Victoria, huwag kang magpakabaliw. Ito ang tahanan ng mga Valderrama. Wala kang karapatang sumugod. Anong karapatan mong sumugod? Baliw ka ba? Tatawag ako ng pulis. Kung gagawin mo, tawagan ang unit ng krimeng pinansyal lungsod maritimo. Kakakuha lang nila kay Ethan. Pwede kang sumama sa kanya doon. Teresa Valderrama. Noong Disyembre 3, nakaraang taon, pinagawa mo ang anak ko maghugas ng mga kurtina sa nagyayelong tubig buong araw. Nasa regla siya. At sobrang sakit ng puso niya na hindi siya makatayo. Anong sinabi mo? Naalala mo pa ba? Sabi mo, ang mga babaeng may regla ay nagdadala ng malas. Huwag mong dudumihan ang mga kurtina ko. 27 degrees ang init sa labas. Pinagawa mo siyang maghugas ng mga ito ng 9 na oras. Chloe Zalameda. Noong Pebrero 4 sa harap mismo ng anak ko, hinalikan mo si Ethan. Nang tumalikod siya para umalis, sinunggaban mo siya at sinampal mo siya. Bawat isa sa inyo, bawat isang ginawa ninyo sa anak ko, alam ko lahat. Ang oras, ang lugar, lahat ng detalye. Sinampal mo siya ng malakas. Wala ako rito para sa sorry mo. Walang kwenta ang sorry. Nandito ako para sabihin sa'yo ang susunod na mangyayari. Tita Teresa, ang tanging ari-arian mo, ang villa na ito. Kaninang umaga, nabayaran na ang utang ni Ma'am Victoria. Isinangla ito kay Boss Kane. Kaya mula ngayon, ang may-ari ng villa na ito ay si Ma'am Victoria. Ma'am Chloe, wala kang ari-arian at wala kang ipon. Sa nakaraang taon, lahat ng gastos mo galing kay Ethan sa 3 bank card. Kaninang umaga, lahat ng 3 card ay na-freeze. Ito ang freeze notice. Teresa Valderrama. Sa loob ng 1 buwan, umalis ka sa villa na ito. Anong karapatan mo? Ito ang bahay ng anak ko. Hindi na ito bahay ng anak mo. Ang anak mo ay may utang na 45 milyong piso. Binayaran ko ito kaninang umaga. Kaya akin na ang bahay na ito. Masyado na akong patas. 1 buwan, 30 araw, 24 na oras bawat araw. Mas mahaba pa iyan kaysa sa ibinigay mo sa anak ko. Hindi ako aalis. Ako ang babae ni Ethan. Kapag lumabas siya, pupuntahan niya ako. Hindi niya ako iiwan. Pinalso ni Ethan ang mga dokumento ng negosyo. Siya ay umano'y nagnakaw ng 430 milyong piso. Ang pinakamababang sentensya ay 10 taon. Kapag nakalaya siya sa 10 taon, ilang taon ka na? Sa susunod na buwan, i-enjoy mo ang villa na ito habang kaya mo. Makalipas ang 1 buwan, malalaman mo na ang silid na ibinigay mo sa anak ko ay talagang isang magandang lugar. Masama ito. Nandito ka para magyabang? Nanalo ka. Masaya ka na ba, Victoria? Akala mo nanalo ka na? Sinasabi ko sa'yo, habang buhay pa ako, maaga o huli, ako'y. Pumunta ako para lang magtanong sa'yo ng isang tanong. Noong pinakasalan mo si Sofia, mayroon bang araw, kahit 1 araw lang, na talagang mahal mo siya? Hindi ko alam. Tama na. Victoria, sino ka ba talaga? Dragon Corp. Ano ang connection mo dyan? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Nanay, nakabalik ka na. Ethan. Nasa bilangguan siya. Nanay, ginawa mo talaga. Hindi ako iyon. Nakayanan mo ang nakaraang taon. Noong sinubukan ng lahat na pabagsakin ka at durugin ka, nanatili kang nakatayo. Kung wala ka, hindi sana nagising si nanay. Tapos na. Magandang gabi. Narito kami sa labas ng unang hukuman ng lungsod ng Maritimo para ihatid sa inyo ang ulat na ito. Ngayon, si Ethan Valderrama ay nahaharap sa mga paratang ng pamemeke ng dokumento. Ang kanyang paglilitis para sa paglustay ng malalaking ari-arian ay magsisimula ngayon. Kahit mas nakakagulat, hanggang ngayon, naka-wheelchair na si Victoria Ledesma lumakad na maitulong ng kanyang anak papasok sa hukuman ngayon. Nanay, kaya mo ba ito? Tara na. Hayaan silang makita mismo. Katahimikan. Nasa sesyon na ang hukuman.
Prosekusyon. Basahin ang sakdal. Si Ethan Valderrama ay nagpeke ng liham ng autorisasyon at maling ginamit ang 430 milyong piso na ari-arian ng Ledesma Corporation. Sinuhulan din niya ang mga opisyal ng notaryo. Ito ang buong katotohanan ng kanyang mga krimen. Nasa sakdal, Ethan Valderrama. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga paratang na ito? Isa lang ang tanong ko. Nasasakdal, ang hukuman na ito ay para sa paglalahad ng mga katotohanan ng kaso, hindi sa pagtatanong. Sino ka ba talaga, Victoria Ledesma? Inimbestigahan kita. Dumating ka sa lungsod ng Maritimo na walang-wala at naging pinakamayaman dito sa loob ng 20 taon. Walang sinuman ang makakagawa niyan. Sino ka ba talaga? Sa tingin mo, imposible dahil hinuhusgahan mo ako batay sa alam mo. Sa tingin mo, ang pagiging pinakamayaman sa loob ng 20 taon ay mahirap. Para sa akin, iyon ang pinakamabagal ko. Tungkol naman sa kung sino ako. Ako ang nagtatag ng Dragon Corp at ang tanging kumukontrol na shareholder nito. Iyan kung sino ako. Sapat na ba iyon para sagutin ang iyong tanong? Ikaw, nagsinungaling ka sa akin. Palagi kang nagsisinungaling. Sinungalingan kita? Noong pinakasalan mo ang anak ko, nasa ibang bansa ako, pumipirma ng kasunduan sa pagsasanib. Sa araw ng kasal ninyo, lumipad ako ng Dolby Oras para makabalik. Umupo ako sa likod at pinanood kang isuot ang singsing na iyon sa daliri niya. Naalala ko, naisip ko, baka ang lalaking ito ay tunay na nagmamahal sa kanya. Noong nalaman ko ang totoo, hindi mo siya minahal. Minahal mo ang Ledesma Corporation at ang halaga na dala ng anak ko. Kaya ipapakita ko sa iyo ano ang tunay na halaga, isang bagay na hindi mo makakamit. Mahal na hukom? Tapos na ang aking pahayag. Tapos na ang pagdinig na ito. Susunod ang hatol. Suspinde ang korte. Hindi. Lahat. Nasa koma ako ng 1 taon. Alam ninyo kung ano ang naging Ledesma Corporation. Alam na alam ninyo. Itinayo ko ang Ledesma Corporation mula sa wala sa loob ng 20 taon. Ang ilan sa inyo ay kasama ko ng 10 taon. Kahit ang pinakabago ay 6 na taon na rito. Ngunit nitong nakaraang taon, noong kinuha ni Ethan ang kontrol, sino ang tumayo at nagsabi ng isang salita para ipagtanggol ang anak ko? Hindi ko kayo sisihin. Ngunit hindi ko na kayo pananatilihin. Handa na ang kasunduan sa pagwawakas. Ang inyong severance pay ay batay sa mga taon ng serbisyo. Makukuha ninyo ang bawat sentimo. Ngunit ang inyong mga trabaho sa Ledesma Corporation ay matatapos na ngayong araw. Wala akong utang sa inyo. Noong nasa koma ako, pinili ninyong protektahan ang inyong mga sarili. Naiintindihan ko iyon. Ngunit ngayong gising na ako, hindi ko ipagkakatiwala ang kinabukasan ng Ledesma Corporation sa isang grupo ng mga oportunista. Simula bukas, ang Ledesma Corporation ay opisyal ng magiging bahagi ng Dragon Corp. Mananatili ang tataklin. Ngunit ang pamamahala ay ganap na babaguhin. Ang aking anak na si Sofia Ledesma ang mamamahala sa tataklin bilang bagong CEO nito. Maaari na kayong umalis. Takot? Oo, mabuti. Dapat kang matakot. Sinumang hindi natatakot ay hindi karapat-dapat sa upuang ito. Sofia, hindi ako makakasama mo magpakailanman. Mula ngayon, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi kita bibiguin. Hindi mo ako binigo kailanman. Sylvia Santos. Bilang dating legal counsel ni Ethan Valderrama, alam mo ba na pinanday niya ang autorisasyon para kumpiskahin ang mga ari-arian ng Ledesma Corporation bago pa man? Hindi ko po. Bilang legal director ng Ledesma Corporation, tanging mga rutinang legal na bagay ang hinawakan ko. Pinanday ni Ethan ang autorisasyong iyon ng mag-isa. Wala akong kinalaman doon. Pero nakuha namin mula sa phone ni Ethan maraming talaan ng mga tawag sa pagitan ninyong dalawa, kasama ang tawag mo na nag-uugnay sa kanya kay pangalawang Director Mark sa notaryo. Ang mga talaang iyon ay nagpapatunay lang na nag-usap kami sa telepono. Hindi nila pinatutunayan na sangkot ako sa anumang krimen. Ako, ang legal counsel ng kumpanya. Ang pakikipag-usap sa general manager ay bahagi ng aking trabaho. Sylvia Santos, tatanungin kita muli. Nakibahagi ka ba sa alinman sa mga aktibidad ni Ethan Valderrama? Hindi ako. Maaari kang umalis, pero hindi ka makakaalis sa lungsod ng Maritimo sa ngayon. Mag-ulat kapag ipinatawag. Isa pa, kaninang umaga, nakatanggap kami ng bagong ulat na nagsasabing na sa nakaraang 3 taon, tinulungan mo si Ethan na gumawa ng mga ilegal na paglilipat ng ari-arian.
Ang mga account ay napakadetalyado. Sa susunod na tawagin ka namin, sana manatili kang ganito kalmado. Magandang hapon, Atini Santos. Gusto kang makita ni Ma'am Victoria. Tungkol saan? Sinabi ni Ma'am Victoria na magandang balita. Binibigyan kanya ng isang huling pagkakataon. Bukas ng 10 a.m. sa headquarters ng Dragon Corp. Huwag kang mahuli. Isang huling chance? Sige. Titingnan ko kung ano ang maibibigay niya. Malapit nang mahatulan ang kaso ni Ethan. Sa pagkakarinig ko, isinuko kanya. Tinawag mo ako dito para lang manlibak? Hindi, nandito ako para mag-alok sa iyo ng daan palabas. Ang Dragon Corp ay nagtatayo ng bagong legal department. Nakita ko na ang iyong resume. Isang tabi ang lahat ng ginawa mo para kay Ethan, ang iyong kadalubhasaan sa batas ay kabilang sa pinakamahusay sa lungsod ng Maritimo. Mayroon akong 2 kondisyon. Una, dapat kang umamin sa mga taga-usig tungkol sa bawat ilegal na account na iyong hinawakan at harapin ang mga legal na kahihinatnan. Inaasahan ko ang probasyon at multa. Ikalawa, kapag natapos na ang lahat ng legal na proseso, sasali ka sa Dragon Corp at gugugulin ang natitirang bahagi ng iyong karera sa pagtulong sa akin na mabawi ang bawat sentimo na inilipat ni Ethan. Bakit? Tinulungan ko si Ethan na habulin ka. Bakit mo ako binibigyan ng paraan palabas? Dahil nakita ko na ang anyo ng kawalan ng pag-asa. Naranasan ko rin ito. Noong nagising ako mula sa aking pagkakoma, hindi ako makagalaw, kahit isang daliri. Noon, akala ko na wala na sa akin ang lahat. Ngunit noon ko napagtanto na may isa pa pala akong magagawa. Parusahan ang mga nanakit sa aking anak at magbayad sila. Si Ethan ang utak ng lahat. Ikaw ay kasangkapan lamang sa kanyang mga kamay. Ang mga kasangkapan ay laging pwedeng magpalit ng kamay. Hindi ka ba natatakot na ipagkanulo kita muli? Hindi mo gagawin. Dahil mas alam mo kaysa kanino man kung ano ang mangyayari sa mga nagtataksil sa akin. Salamat. Kami ni Ma'am Victoria ang nag-finalize ng staffing plan na ito ng magkasama. Maging pamilyar kayo muna sa workflow ng bawat departamento. Sige, bumalik na kayo sa trabaho at isagawa ang plano. Opo, Ma'am, Sofia. Ma'am Sofia, gusto malaman ni Ma'am Victoria kung makakauwi ka ngayong gabi para sa hapunan. Nagpaluto siya ng sopas. Pwede. Sabihin mo sa kanya na dadaan ako pagkatapos ng trabaho. Sir Lucas. Para sa lahat ng nangyari kamakailan, salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Sumusunod lang ako sa utos ni Ma'am Victoria. Alam mo, para kang nanay ko. Alis na ako. Saan? Tutuloy ako sa pinsan ko. Nagpapatakbo siya ng tindahan ng damit sa ibang estado. Pakakainin niya ako. Sino ba yung kumapit sa anak ko araw-araw at nabubuhay sa pinakamaganda niyang mabili? Ngayong nasa problema si Ethan, aalis ka na lang? Linta kang walang utang na loob. Konsensya? Teresa Valderrama? Naglakas loob kang magturo sa akin ng konsensya? Noong pinilit mo si Sofia na maglaban ng kumot sa nagyayelong tubig, nasaan ang konsensya mo? Tama si Victoria. Ang tanging kaya mong gawin ay ang mangapi ng mga taong mahihina sa iyo. Ikaw, Wala akong utang sa mga Valderrama. Ang perang ginastos ni Ethan sa akin ay katumbas ng 3 taon ng aking kabataan. Ngayong nasa bilangguan siya, tapos na ang kasunduan namin. ikaw, Umalis ka! Oh, muntik ko nang makalimutan. Sa susunod na linggo ang hatol ng anak mo. Sinabi sa akin ni Sylvia, hindi bababa sa 15 taon ang makukuha niya. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Ethan, anak ko.
Sa bahay ni Tita Teresa, sinunod namin ang inyong mga tagubilin. Mayroon siyang isang buwang palugit. Magtatapos ang palugit sa katapusan ng buwang ito. Handa na ang korte ng kautusan sa pagpapatupad. Palayasin siya. Saan? Problema niya iyon. Ngayong hapon, umalis si Chloe sa bahay ni Ethan. Bago siya umalis, sila ni Teresa ay nag-away ng malala. Bumili siya ng tiket papuntang ibang probinsya. Hayaan mo na siya. Tapos na ang kanyang backer. Hindi siya makakaligtas sa lungsod na ito. Hayaan mo siyang umalis sa ibang probinsya at huwag nang bumalik sa lungsod ng Maritimo. Ito ang huling pagkakataon niya. Paano kung bumalik siya? Kung gayon, hindi lang pagpapalayas ang problema niya. Ipinangako ko sa iyo. Pipilitin ko ang lahat ng nang-api sa iyo. Na lumuhod at ibalik ang iyong dignidad. Tumayo ang lahat. Maghahatol na ang hukuman. Ang akusado, si Ethan Valderrama, lalaki, 30 taong gulang, dating acting general manager ng Ledesma Corporation. Natuklasan ng hukuman na mula noong Marso ng nakaraang taon hanggang Abril ng taong ito, inabuso niya ang kanyang posisyon para magpeke ng mga autorisasyon sa negosyo at nilustay ang mga ari-arian ng Ledesma Corporation na nagkakahalaga ng 430 milyong piso. Natuklasan din ng hukuman na nahabang si Victoria Ledesma ay nasa koma, nakipagsabuatan siya sa isang empleyado ng notaryo na nagngangalang Ma para magpeke ng mga dokumento ng paglilipat ng equity sa pagtatangkang sakupin ang orihinal na equity ng Ledesma Corporation. Natuklasan ng hukuman ang akusado, si Ethan Valderrama, malinaw ang mga katotohanan at tiyak ang ebidensya. Sa ilalim ng batas kriminal, ito ang hatol ng hukuman. Ang akusado, si Ethan Valderrama, ay nagkasala ng paglustay at sinentensyahan ng 10 taon. Nagkasala rin siya ng pamemeke at sinentensyahan ng 5 taon. Pinagsama ang mga sentensya. Ang huling hatol ay 15 taon sa bilangguan. Ethan Valderrama, kung hindi ka sang-ayon sa hatol na ito, maaari kang, sa loob ng 10 araw, umapela sa mas mataas na hukuman. Tapos na ang hukuman. Sofia, pasensya na. Utang ko sa iyo ang paghingi ng tawad na iyon sa loob ng 3 taon. Ethan, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ko na kailangan iyon. Nanay, alis na tayo. Sir Lucas, para sa iyo ito. Sa nakaraang 6 na buwan, kung wala ang lahat ng iyong trabaho sa likod ng mga eksena, hindi kami makararating dito ngayon. Kami ni Nanay. Hindi mo kailangan akong pasalamatan. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Nawala na sa wakas ang hitsura mong parang laging handa ka na sumugod sa kamatayan. Iyon ay dahil, sa wakas hindi mo na ako kailangan na sumugod sa aking kamatayan. Nanay, ang Ledesma Corporation ay may bagong team na. Marketing at finance ay may bagong staff. Ilang supplier dati nang pumirma ng hindi patas na kontrata kay Ethan. Nirenegotiate ko sila isa-isa. Huwag magmadali. Hindi tungkol sa panalo ang negosasyon. Ito ay pagpapaisip sa kanila na nanalo sila. Ibig mong sabihing isuko ang ilang kita para sa pangmatagalang partnership. Tama? Sophia, ang galing mo. Mas mahusay pa kaysa sa inaasahan ko. Isang focus ang pulong ngayon. Isa lang. Pagbawi ng ari-arian ng Ledesma Corporation, ibinenta o inupahan ni Ethan nang halos wala. Ayon sa kumpletong tala na ibinigay ni Sylvia, sa nakaraang taon, si Ethan ay naglipat ng ari-arian sa 30 hanggang 50% na mas mababa sa merkado. Lahat ay pag-aari ng Ledesma Corporation, 4 na pangunahing commercial na ari-arian, 3 supply chain, at 2 subsidiary. Ibinenta o inupahan niya ang mga ito ng pangmatagalan sa 6 na kasosyo sa negosyo. 3 sa mga kasosyong iyon. Alam nila na si Ethan ay walang buong autoridad na ilipat ang mga ito, pero pumirma pa rin sila. Iyan ay sabuatan na may masamang pananampalataya. Ma'am Victoria, sa legal na pananalita, ang mga kontratang may masamang paniniwala na sabuatan ay walang bisa. Pero lahat ng 3 kumpanya ay may magandang koneksyon. Ang pagkuha sa kanila na ibalik ang kanilang kinuha. Hindi magiging madali, pero kaya ito. Magsimula sa panlabas na bilog. Ang kumpanya na pumalit sa isang supply chain, Apex Trading, bibisitahin ko sila bukas. Gusto mo bang samahan kita? Pero hindi bilang aking escort. Pumunta ka bilang espesyal na katulong ng Dragon Corp at bisitahin ang pinuno ng Apex Trading ng mag-isa. Pumunta ka sa umaga. Pupunta ako sa hapon. Pilitin sila, tapos mag-alok ng solusyon. Naunawaan ko. Tama. Matalino ang may-ari ng Apex. Alam ng matatalino kung kailan ititigil ang lugi. G&G Hernandez,
Ang kontratang ito ay nilagdaan noong Setyembre. Apex Trading ay nagbayad 42% na mas mababa sa halaga ng merkado. Nag-secure ito ng pangmatagalang karapatan sa pag-upa sa isang supply chain ng Ledesma Corporation. Sir Lucas, ang kontratang iyan ay nilagdaan ni Sir Ethan. Sinunod namin ang karaniwang pamamaraan. Hindi si Ethan ang presidente. Siya lang ang acting general manager ng Ledesma Corporation noong panahong iyon. At ang mga ari-arian sa kontratang ito ay pribadong hawak ni Victoria Ledesma. May autoridad ba siyang pumirma? Sa oras na iyon, kami ay hindi nagsuri ng ganoon kahigpit. Legal team ng Dragon Corp nagsaliksik ng mas malalim. GNG, Hernandez, sa legal, ang kontratang ito ay walang bisa. May posisyon ang Dragon Corp tungkol dito. Gusto mong marinig? Sir Lucas, pareho tayong negosyante. Kaya nating pag-usapan ito. Ngayong hapon, si Sofia Ledesma, ang bagong CEO ng Ledesma Corporation, ay darating para makipagkita sa iyo. Magdadala siya sa iyo ng solusyon. Iminumungkahi kong pakinggan mo siya. Genji, Hernandez. Hindi ako narito ngayon para magparatang. Narito ako upang pag-usapan ng isang partnership. Ang presyong ito. Ito ay 15% na mas mababa sa merkado. Mas mataas ito kaysa sa inialok ni Ethan sa iyo. Ngunit mas mababa pa rin sa merkado. Sa ganitong presyo, kikita ka pa rin. Ngunit kung ang Apex Trading ay kusang magtatapos ng ilegal na kontrata na pinirmahan ni Ethan dati. GNH, Hernandez, ikaw ay isang veterano sa negosyo sa lungsod ng Maritimo, kaya hindi ako magsasayang ng mga salita. Tandaan mo lamang ito, ang Dragon Corp ay sumusuporta sa Ledesma Corporation. Ang Dragon Corp ay hindi kailanman nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa sinuman. Ma'am Sofia, mas matapang ka kaysa sa iyong ina noong kasing edad mo siya. Masyado kang mabait, itinuro sa akin ni nanay. Ang kasunduan sa pagtatapos ng Apex ay nilagdaan na. Si Ma'am Sofia ang humawak ng lahat ng mahusay. Pumilit siya, pagkatapos ay hinayaan. Tamang-tama ang kanyang paghawak. Ilan pa ang natitira? 3. Ang isa sa kanila ay si Gianeng Dizon mula sa Maritimo Energy. Siya ay kamag-anak ng mga Valderrama, kaya matigas siya. Hayaan mo siyang maging mahirap pakisamahan. Binabati kita, Ma'am Sofia. Narito na ang pinakabagong resulta ng iyong pagsusuri. Ganap ka ng gumaling. Salamat sa iyong tulong nitong mga nakaraang araw. Walang anuman, Ma'am Sofia. Aalis na ako. Tapos na. At nagsimula na. Isang taon na ang nakalipas na kuma ako sa aksidente. Nang magising ako, sinabi sa akin, ang Ledesma Corporation ay hindi na pag-aari ng mga Ledesma. Ngayon, humaharap ako sa inyo para gumawa ng 2 opisyal na anunsyo. Una, ang Ledesma Corporation ay opisyal na sasali sa Dragon Corp habang pinapanatili ang sarili nitong tatak. Lahat ng asset na iligal na nailipat ay ganap na mababawi sa loob ng susunod na 3 buwan. Pangalawa, epektibo ngayong araw, ang pang-araw-araw na operasyon ng Ledesma Corporation ay ganap na pamamahalaan ng aking anak na babae, ang ating bagong CEO, si Sofia Ledesma. Alam ko na ang ilan sa inyo ay nag-iisip. Wala siyang iba kundi isang Mayamang bata na nakasakay sa palda ng nanay niya. Ngunit ito ang dapat ninyong malaman. Sa nakaraang taon, habang wala kayong nakatingin, natutunan ko ang ibig sabihin ng umabot sa ilalim. Pagkatapos, lumaban ako para makabangon. Kaya, huwag ninyo akong isipin bilang isang tagapagmana. Isipin ninyo ako bilang inyong pinakabagong katunggali dahil hindi ako sasandal sa mga nagawa ng aking ina. Patutunayan ko sa pamamagitan ng aking mga aksyon na ang tatak ng Ledesma ay karapat-dapat na mabuhay. Nanay, nanginginig ang mga binti ko sa buong oras. hindi ko masabi. Mahusay ang iyong ginawa. Hindi ako nag-arte. Totoo ang bawat salita ko. Sofia, alam mo ba kung bakit ko inilagay ang Ledesma Corporation sa iyong mga kamay? Dahil anak mo ako, Hindi. Dahil sa iyong pinakamadilim na sandali, hindi ka sumuko. Marami ang hindi kayang tiisin ang dilim. Binabago sila nito. Nagiging mapait sila. Nagiging mismong mga tao na pinakakinamumuhian nila. Ngunit, hindi ikaw. Hindi ka lamang isang tagapagmana. Ikaw ang liwanag. Ang Ledesma Corporation ay isang paraan lamang upang maipaliwanag ang iyong liwanag sa mas maraming tao. Nanay, salamat sa paggising mo.
Ikaw ang gumising sa akin. Ikaw, dumating ka para manuya? Hindi. May itatanong ako sa iyo. Ano? Nasa bilangguan ang anak mo. Tumakas ang manugang mo. At mawawala rin ang bahay mo. Nagsisisi ka ba sa alinman dito? Pagsisisi? Ano pinagsisisihan ko? Di ko siya pinalayas ng mas maaga. Kung hindi dahil sa kanya, paano kaya ang pamilya ko napunta sa ganito? Kaya hindi ka nagsisisi? Bakit ako magsisisi sa anuman, Victoria Ledesma? Akala mo nanalo ka? Dahil lang mayaman ka. Kung wala ang pera mo, ikaw at ang anak mo ay yuyurakan parang basura. Ganoon? Lucas, wag nang antayin ang katapusan ng buwan. Ipag-utos ng korte na ang pagbawi ng bahay ngayon. Huwag kang mangahas, Victoria Ledesma, mabulok ka sa impyerno. Teresa Valderrama, mali ka. Hindi ako umaasa sa pera. Panig ko ang kasalanan ng anak mo. Lahat ng krimeng ginawa ng anak mo ay mula sa pagpapakonsinti mo sa kanya. Kaya kung nasaan ka ngayon ay sarili mo lang gawa. Pinilit mo ang anak ko na maghugas sa malamig na tubig buong taon. Hindi ko ipapahugas sa iyo sa malamig na tubig. Papalayasin lang kita sa bahay na ito na hindi iyo. Sino ka para sabihin sa akin na mabulok sa impyerno? Kung talagang mahal mo ang anak mo, hindi mo dapat pinalaki ng sobra. Naging ganyan siya. Ethan, okay ka lang? May nanakit ba sa'yo doon? May pera ka pa ba? Kaunti. Yung bahay? Nanay, noong pinakasalan ko si Sofia, may sinabi ka sa akin. Tandaan mo? Ano? Sabi mo pakasalan siya, patuyuin ang pamilya niya, tapos itapon siya. Masaya ka nung sabi mo yon. Nanay, matagal ko nang pinag-isipan, araw-araw sa bilangguan, nagtaka ako. Kung saan ako nagsimulang matalo. At naunawaan ko. Noong araw na tinuruan mo akong patuyuin ang ibang tao, natalo na ako. Ethan. Pinilit na umalis si Teresa ngayong hapon. Hindi siya nagdrama. Ayos ka lang? Hindi maganda, pero hindi rin naman masama. Akala ko matutuwa ako na panoorin silang bumagsak isa-isa. Dapat sobrang saya ko, pero hindi. Pakiramdam ko walang laman. Dahil hindi katulad nila. Ang saya nila ay binuo sa sakit ng iba. Ang sakit mo ay nagmumula sa katotohanan na hindi ka katulad nila. Hindi mo pwedeng baliwalain ang paghihirap ng iba. Tama ka? Hindi ko iyan mga salita. Sinabi sa akin iyan ni Ma'am Victoria. Ang tinutukoy niya ay ikaw. Aw. Sabihin mo sa nanay ko para sa akin. Okay lang ako. Kailangan ko lang ng oras. Bakit ka nandito? May sasabihin ako. Kailangan kong sabihin ng personal. Nandito ka para sabihin kung gaano ako kaawa-awa ngayon, alam ko. Araw-araw sa aking selda, nakikita ko kung gaano ako kaawa-awa. Hindi. Ito ang huling kontrata na pinirmahan mo para sa Valderrama Group bago ka pumasok sa bilangguan. Ang kabilang partido ay isang maliit na kumpanya mula sa ibang estado. Hindi ito malaking kontrata. At wala itong kinalaman sa ilegal. Nabawi na ng Ledesma Corporation lahat ng ari-arian na iyong inilustay. Pero ang kontratang ito, pinaingatan sa akin ng nanay ko. Ang maliit na kumpanyang ito ay, pagkatapos mong makulong, ang tanging kasosyo na hindi nagkansela ng kontrata nito sa Valderrama Group. Tinanong pa nila noong nakaraang buwan kung valid pa ang kontrata nila sa Valderrama. Bakit?
Sabi ng nanay ko, noong nasa kasagsagan ka, tumulong ka sa isang maliit na kumpanya na malapit ng malugi. Binigyan mo sila ng order na $300,000. Walang halaga sa iyo ang perang iyon noon. Pumirma ka ng walang pag-iisip. Pero hindi nakalimot ang may-ari nila. Hiniling sa akin ni nanay na sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa kanyang paningin, hindi ka ipinanganak na masama. Napaligiran ka lang ng lahat ng tukso at kasakiman na nakita niya. Nilamon ka nito. Sabi niya, dapat magbayad ang mga tao para sa kasalanang ginawa nila. Kaya, hindi kanya patatawarin. Kailanman. Ngunit ang kabutihang ginawa ng isang tao ay hindi rin dapat burahin. Itong kontrata, tutuparin ko ito para sa iyo. Ang maliit na kumpanyang iyon hindi mababagsak dahil nasa bilangguan ka. Ito ang aking paraan ng pagbabayad sa iyo. At saka, pagtatapos ng ating 3 taong pagsasama, Sofia, kung may susunod pang buhay, pakitunguhan kita ng tama. ayaw ko ng ibang buhay. Sapat na ito. Gugulin mo ang 15 taon sa pagbabayad ng iyong utang. Kapag nabayaran mo na ang iyong utang, huwag nang umutang pa kanino man. Nanay, pumunta ako. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, sa ibang buhay, tratuhin niya ako ng tama. Ano ang sinabi mo? Sabi ko hindi ko kailangan ng ibang buhay. Sapat na ang buhay na ito. Magaling ka. Hindi, ikaw yon. Hindi mo siya minsan nakitang isang kontrabida lamang. May tinuro ka sa akin. Hindi mahirap talunin ang kalaban. Ang mahirap ay, kapag nanalo ka na, makita pa rin siya bilang tao. Lumaki ka na at mas magaling ka magsalita kaysa sa akin. Salamat, Sofia. Akusadong si Sylvia Santos bilang dating legal director ng Ledesma Corporation sa kaso ng ilegal na pag-agaw ni Ethan Valderrama ng mga ari-arian ng Ledesma Corporation. Ikaw tumulong ka sa pagpeke ng mga dokumento para ilipat ang mga ari-arian at nagkasala bilang kasabwat. Gayunpaman, dahil ikaw sa panahon ng investigasyon, kusang loob kang umamin at nagbigay ng mahalagang ebidensya at tumulong na mabawi ang malaking halaga ng mga ninakaw na ari-arian, inirerekomenda namin ang isang magaan na sentensya. Akusadong si Sylvia Santos, dahil sa pagtulong at pagsasabwatan sa paglustay, ikaw ay sinentensyahan ng 1 taon sa bilangguan, suspendido sa loob ng 2 taon, at pinagmulta ng 500,000 piso. Ma'am Victoria, salamat. Sana makapagsimula siya muli. Sisimula siya. Ang mga taong nakaranas ng kawalan ng pag-asa, mas pinahahalagahan ang pangalawang pagkakataon kaysa sinuman. Makalipas ang 1 buwan, Ati, Santos. Hiniling ni Ma'am Victoria na alamin ko ang tungkol sa pagbawi ng mga ari-arian sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Gaano pa katagal? Sa kalagitnaan ng susunod na buwan, sa wakas, ay sumuko na sila. Kung magsasampa tayo ng kaso sa Singapore, handa silang makipag-ayos ng maaga. Mabuti. Ipadala mo ang proposal. Siya nga pala. Sabi ni Ma'am Sofia, salamat sa paghahanap ng 3 set ng libro na itinago ni Ethan Valderrama sa ibang bansa at sa paglabas ng lahat ng ito. Hindi na kailangan magpasalamat. Utang ko sa'yo iyon. Anong problema kay Ma'am Victoria? Wala. Tara na. Nanay po, bakit po kayo nandito? 9:00 pa po ang press conference. nauna ako rito.
Gusto kong tingnan kung gaano ka kahanda. Ayos naman po. Hindi po kita ipapahiya. Hindi mo ako mapapahiya. Sofia, naalala mo ba? 1 taon ang nakaraan, ang araw na nagising ako. Yinakap mo ako ng mahigpit. Umiyak ka po na parang bata. Naalala ko po. Maaalala ko po ito habang buhay. Noong araw na iyon, akala ko po, nananaginip ako. 1 taon na. Buong taon na po. Sa press conference ngayon, ano ang sasabihin mo? Gusto kong mag-anunsyo. Maglulunsad ang Ledesma Corporation ng isang charitable foundation ngayong taon. Tutulungan ito ang mga babaeng nahihirapan sa kanilang pag-aasawa at pamilya sa pamamagitan ng legal aid, pansamantalang tirahan, at pagsasanay sa trabaho. Ang pangalan, gusto ko, ang Ledesma at Sofia Foundation. Ledesma at Sofia. Victoria. Sofia, sinabi mo sa akin dati, lahat ng pinagdaanan ko ay maaaring maging liwanag para sa iba. Gusto kong gawin ang mga salitang iyon magkatotoo. Ipinagmamalaki kita. Mga pinagpipitagang panauhin, mga kasapi ng pamamahayag, salamat sa inyong pagdating ngayon. 1 taon ang nakalipas, nasa pinakamababang punto ako. Nasa koma ang aking ina, at pinagtaksilan ako ng aking asawa. Nawala ang lahat sa akin. Noon, akala ko hindi na ako makakabangon muli. Ngunit nagising ang aking ina, sa kanyang sariling paraan. Itinuro niya sa akin, kahit ang pinakamalalim na kailaliman, ay kung saan nagsisimula ang iyong pag-akyat. Ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan, hindi bilang isang manghihiganti, kundi bilang isang tagapagdala ng sulo. Ang Ledesma Corporation ay opisyal na sasali sa Dragon Corp bilang isang independenteng tatak. At ako ay magiging CEO ng Ledesma Corporation. Gayun din, ilulunsad ko ang Ledesma at Sofia Foundation. Ang pangalan ng pundasyon ay nagmula sa 2 tagapagtatag nito, Victoria Ledesma at Sofia Ledesma. Ang aming misyon ay natulungan ang bawat babae na nakakaranas ng kawalan ng katarungan sa tahanan upang ipaalam sa kanila sa dulo ng kadiliman may maghihintay sa kanila. Dahil may isang tao noon ay naghintay din para sa akin. Nanay, ano sa tingin mo ang nasa kabila ng dagat? Ang nasa kabila ng dagat ay dagat din, pero kailangan mong lumangoy doon ng mag-isa para malaman kung gaano kainit ang tubig na iyon. Para ka pa ring dati, lagi kang nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Balang araw, mauunawaan mo. Sofia, marami akong nagawa sa buhay ko. Itinatag ko ang Dragon Corp, kinuha ko ang Ledesma Corporation, at tinalo ang aking mga karibal. Pero ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi iyon. Ikaw. Narinig mo ang anunsyo ngayong araw, hindi ba? Ang foundation ay pinangalanan sa aking nanay at sa akin. Kapag may oras ka, mag-usap tayo. Ang foundation ay nangangailangan pa ng legal counsel. Misyon. Protektahan si Ma'am Sofia. Tagal, habang buhay, kumpleto na ang handoff. Ako ay magpapatuloy sa misyon.